Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tingin po na ang Diyos ay mabuti dahil narito po muli tayo sa biyaya ng Panginoon. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Salamat Panginoon sa umagang ito dahil binigyan mo muli kami ng pagkakataon upang ikaw ay aming sambahin at purihin at pag-aralan ng iyong salita. Nakilahin ka Panginoon at inaanyayahan namin ang banal na Espiritu Santo na siyang manguna sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Nandun pa rin po tayo sa tema ng stewardship. Ano nga po ba yung stewardship? Ang text ko po ngayon ay ang matatagpuan sa 1 Corinthians 4:2. Now it is required that those who have given a trust must prove faithful. At sabi po sa Tagalog, bukod dito ay kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. May dalawang panuntunan po ang pagiging stewardship. Sa taong panuntunan, ang stewardship ay matatawag natin tagapamahala, tagapag-alaga, mapapagkatiwalaan, at lalong higit, dapat may responsibilidad din naroroon. Nung pumasok po tayo dito bilang mga OFW, hindi po natin alam kung ano yung madadatnan natin sa bahay ng ating mga amo. Pero dahil doon sa kontrata na ating pinirmahan, naroroon na yung malaki tayong responsibilidad na dapat natin gawin. Yung paglilinis ng buong bahay, lahat ng task ibibigay sa atin. Yung pag-aalaga sa ating mga alaga na tayo yung accountable kapag may nangyari sa kanila. At lalo higit yung sa pera. Dapat tayo ay mapagkakatiwalaan, marunong tayo mag-budget, kaya ang nangyayari sa atin, tayo ay nagiging accountant. Lahat i-details natin kung ano yung ating binibili. Doon natin nakikita yung kung paano yung pagiging isang katiwala sa bahay ng ating mga amo. Pero, higit doon, yung panuntunan ng Diyos, ito yung pangalong stewardship. Ang panuntunan ng Diyos, kakaiba. Dahil higit doon sa panuntunan ng tao. Dahil ito, nung nakilala natin siya, nagkameron ito ng malalim na kahulugan yung salitang stewardship. At ito ay hindi lamang sa panuntunan ng tao, kundi sa mga gawa ng tao, kundi sa panuntunan na ng Diyos. At ito yung tungkol sa kanyang salita at kung paano natin ito ibabahagi sa ating kapwa. Tunay na nanduroon nung tayo nakakilala sa Panginoon, dapat nakita sa atin yung katapatan na natin kung paano natin ibabahagi yung salita niya. Magkakameron tayo ng eagerness. Tulad nga dito, yung teksto nito, ang background nito, short background, nagkameron sila ng division sa Church of Corinth na pwedeng mangyari sa church na ito. Hindi ba natin gustuhin, pero nangyayari yun. Nagkameron sila ng leader na kung sino ba yung susundin. Tulad sa atin, masasabi natin napakasimple pero malaki yung kahulugan nito. Yung pagiging sa cell group. Di ba pag hinahati tayo ni pastor, yung mga cell group na nakahati, nagkakameron sila ng nasasaktan sila, akala nila inihiwalay sila. Pero hindi nila alam, kaya binabahagi sila para mag-mature ang bawat isa, magamit yung mga pinagkatiwala din sa kanila ng Panginoon. Dahil hindi lang naman si pastor yung pinagkatiwalaan. Tayo po lahat na nakakilala sa Panginoon, na naglilingkod sa Kanya, ay lahat po tayo accountable, lalo higit sa mga bago na uma-attend ng church. Dapat po pag may mga bagong dumadating, kahit sa mga datihan, magkameron po tayo ng po sa kanila, yung presence po nila, yung presence natin, may paabot po natin sa kanila. Yung simpleng ngiti, simpleng hi, hello, na bago po sila umalis, abutin po natin sila. Napakalaking na po yun para sa kanila. Malaking kahulugan na po yun sa kanila na naipaparating natin yung pag-ibig natin sa kanila. Yung pag-ibig lalo higit ng Diyos sa kanila. Kaya yung accountability natin bilang mga anak ng Diyos, hindi lamang po ito sa accountability ng
yung pansamantalang accountability, kundi accountability po natin lahat ng mga pumapasok sa bulwagang ito. Nang maliit man po sila, baguhan man po sila mga kaluluwa, dapat po maiparating natin sa kanila yung pagmamahal natin. At paano ba natin may ano pa yung katapatan natin sa Panginoon? Kagaya po ng may mga panukala po ang church, may mga gawain, yung mga simpleng pag-attend natin ng tulad nito. This coming April, may mga gagawin po tayo. Dapat po sumunod po tayo sa panuntunan ng iglesia. At lalo't higit na sumunod po tayo sa mga lingkod na ginagamit ng Panginoon. Magpasakop po tayo sa kanila. Huwag po tayo magkabahagi, kundi meron po tayo ng pagkakaisa. At ang lahat naman po nitong ating ginagawa ay patungkol sa Panginoon. Tunay po na ito ay naranasan ko kung hindi po dahil sa katapatan ng Panginoon. Naranasan ko ito kung tayo ay 100% na naglilingkod sa ating mga amo. Dapat higit na maranasan natin na maglingkod at magpagamit tayo sa Panginoon. Amen. Dahil nung time na last year ng April, nagkameron ako ng COVID. At dahil doon, nag-stay ako ng hotel dito sa ng quarantine ako ng 2 days. Doon, time natin na homiletics. Dahil gumagawa tayo noon ng preaching noon kay pastor. Doon ko nakita yung katapatan ng Panginoon sa buhay ko na dahil nung pagdating ko sa bahay, talaga yung message sa akin ni babae, kakaiba talaga. Iniwalay na lahat yung gamit. Parang initsapwera na ako. Pero sabi ko, Lord, dahil sa katapatan mo, magpapatuloy ako. Hindi ko i-give up. Dahil sinabi niya sa akin, ipagpapatuloy ko yung ginagawa ko, ito-terminate na ako. Dahil sabi ko nga, Lord, hindi ako manalangan doon sa sarili kong lakas. Hindi ako manalangan sa sarili kong tulong. Dahil may pinagkatiwala ka sa akin. Hindi ko man makita agad ngayon yung mga plano mo, pero magpapatuloy ako. Hindi ko man, sabi ko nga, hindi, dahil noon talagang yung struggle ako kay amo. Pero sa katapatan ng Panginoon, na-overcome ko yon dahil sa kabutihan niya. Kaya kung tayo ay may mga struggle at kung tayo ay may mga struggle, huwag tayong manangan sa sarili natin lakas. Lagi natin iisipin na yung mga ginagawa natin at yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin, na ito ay pagyayamanin ng Panginoon. Kapag naroroon yung katapatan natin, maglilingkod tayo sa Kanya. Ito yung hinahanap ng Panginoon, yung katapatan natin na maglilingkod sa Kanya. Anuman ang mga bagay na dumarating sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, tayong lahat ay pinagkatiwalaan ng Panginoon. Gamitin natin ito para sa Kanyang kaluwalhatian.